Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay muli nagpapasalamat sa Panginoon sa pribilehiyo na binigay niya na mag-share po ng salita ng Panginoon. Bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Ama naming nasa langit, kami po Ama ay nagpapasalamat sa oras na to na kami Ama ay binigyan niyo ng pagkakataon na pag-aaral ng iyong salita. Pamahilig po namin na kayo po Ama magbukas sa aming isipan, ang pangunawa na nanggagaling sa iyo, Lord God, patungkol sa mga salita mo. Piling po namin Ama na ibigay niyo sa amin sa oras niyo. Alisin ang mga bagay na pwede madlang na kayo Ama ay mangusap sa amin sa oras na ito. At tayong presensya mo lamang Ama ang aming hinahangad at ang iyong mga salita ang magtutulong sa amin, Lord God, na pagbigay ng pag-asa, pagpatatag ng aming pananampalataya sa iyo. Ikaw na Ama, may taas sa oras na ito. In Jesus' name, Amen. Okay, muli po magandang umaga. Today, ngayon po, I'll be speaking sa isa po sa isang parte ng pananampalataya natin na importante. I'll be speaking about prayer. Yung panalangin last month, prayer pa rin ang pinag-usapan natin. Ito'y patungkol sa what motivate us to pray. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin tungkol din sa panalangin ay ano ba ang mga bagay na pwede umadlang nang sa gayon ang ating panalangin ay pakinggan ng ating Panginoon. Amen? Now, always remember, brothers and sisters, na the way to a blessed prayer life is knowing what hinders our prayer from being heard by our Father in heaven. Amen? Kaya ngayon, let us learn from this. And through this, habang pinag-aaralan natin, payagan natin na mangusap sa atin ang Panginoon. And while we are listening, let us let the Word of God help us assess ourselves kung meron bang presensya ng mga bagay na ito sa atin. Kaya minsan we are asking, bakit ang prayer ko parang nasasabit lamang sa kisame at hindi nakakarating sa langit? Amen, diba? Now let us learn these things, mga bagay na ito, sa ngayon maiwasan natin. Diba? Knowing what things na iwasan, ay magbibigay sa atin ng knowledge patungkol sa mga bagay na hindi dapat natin gawin. First, what is the first thing? Ano ba ang una na umahadlang sa ating panalangin para pakinggan ng ating Amang sumasalangit? Let us open our Bible sa James chapter 1, verse 6 and 7. Okay. But when he asks, he must believe and do not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Amen. Sabi na. Kaya first na mapag-aralan natin dito mga kapatid is what hinders our prayer from being heard is doubting. Is also doubting. Amen. Nagdadalawang isip. Always remember, brothers and sisters, that doubting means hindi fully ang iyong paniniwala, or it could be considered also as unbelief. Kaya ito minsan ang bagay, when you pray at ikaw ay nagdadalawang isip, means hindi 100% ang iyong pananampalataya that God will hear our prayer. Amen? Kaya pala, when you pray, kahit na ang odds, amen, ang mga bagay-bagay kumukontra, we just believe that God will do something and will answer your prayer, mga kapatid. Amen? Always remember, meron yung kanta na God will make a way even sa tingin natin walang paraan. Why I'm telling this, diba? Last kagabi, I'm thinking, ano bang ito ko? And then keep na binabalik-balik dito. Sabi ko, itong topic na ito, na ituro na ng marami.
Mali pa ka napakinggan na ng but you know, it's nice. Sabi natin, balik, remind. Amen, mapaalalahanan, especially ang mga kapatid natin ngayon na natetesting ang kanilang pananampalataya, especially sa mga sitwasyon, sa mga pangyayari, na mga nangyari sa sunod-sunod, especially even sa dyan sa ating mga kapatid na nakapit. Maybe sa panahon ngayon, your faith is being tested. Amen, lalo na pag hindi umaayon sa kagustuhan natin ng pangyayari. But when we pray, kailangan samahan po natin ng 100% ng Panginoon ay may gagawin patungkol sa ating panalangin. Kaya iwasan po natin mga kapatid itong unbelief na ito at itong pagdududa when you pray. You put your trust in God 100%. Kaya maraming mga bagay ang tao walang magagawa, pero ang Panginoon may magagawa siya. Kung sa tao, sa tingin natin imposible, pero sa Panginoon, there is no impossible para sa ating Panginoon. Amen. Amen po ba? Ikalawa po natin pag-aralan, mga Pinders, anong rason bakit hindi papakinggan ng Panginoon ang ating panalangin? Tignan po natin sa Psalm 66 verse 18. If I have cherished my sin in my heart, the Lord would not have listened. Always sabi rito, kung iniingatan ko ang kasamaan o ang kasalanan sa aking puso, ang Panginoon ay hindi makikinig. Number 2 na ikalawa na rason, bakit hindi makikinig ang Panginoon sa ating panalangin ay itong tinatawag na kasalanan. Hindi, I am speaking, what is this kind of sin? Sabi niya, if I have cherished sin, ibig sabihin ito yung kasalanan na nananahan sa ating puso, sa ating, hindi natin ma-let go ng kasalanan na. Amen. Ito yung tinatawag na habitual sin. Amen. Napaulit-ulit na lang na nangyayari. At sabi nga yan, if I cherish, amen, kaya pala, let us ask, amen, hindi dali, amen, hindi madali na i-release ang mga bagay na ito, but you should pray kay Lord even to help you, na tulungan tayo ng mga bagay na ito na umaalipin sa atin, amen. You know, this sin are sins na umaalipin sa atin, mga kapatid. Ang hirap-hirap natin talikuran, ang hirap natin iwanan. Diba? For example, maraming mga bagay na yan. Sa vices, vices is part of mga kasalanan because it destroys the body, destroys the temple of God. Bakit ang hirap iwanan ng mga tao ang mga bisyong yan? Example ng smoking. Why? Because ang bisyong ito umalipin. Umalipin sa tao at siya lang pumukontrol, kaya hinahanap-hanap na ng katawan natin. Even yung lying, lying can become a habit. Amen? Lying become a habit, kaya napapansin nyo, have you encountered ang tao na nagsisinungaling, wala naman ba? Hindi naman siya magpe-benefit. Amen? Why? It has become a habit for him at siyang kasalanan na yung nananahal sa kanya. Amen. Kaya sa atin, we ask God, we pray that first, bago tayo hilingin natin that the Lord will help us na makalimutan natin ang mga kasalanan na ito, na tayo ay makalaya sa mga kasalanan na ito na umalipin sa atin, which has become na sa Bisaya, babag. Amen? Nagiging hadlang, parang ating panalangin. Ay makabot dito. Ating amang nasa langit, makabot dito. At makabot doon pala. Sa ating amang nasa langit. You ask for release of peace. You ask for deliverance. Amen. Kayo iba sabi na, gusto kong makalaya sa ganitong kasalanan. Ang iba nagsasabi na gusto kong mawait pero hindi ko magawa. Why? They are not asking God's help. Paano mabago? Remember, kung ang tao lang kung magnanais na mabago, kung ang tao lang kung gusto ma-release ang mga kasalanan na umaalipin sa kanya, he will fail. But with the help of God, kapag mamagitan ng tulong
ating Panginoon, with the help of the Holy Spirit, we will be able to be delivered from this iniquity, sa kasalanan na nananahan sa atin. Amen? Diba? Kasalanan, ito starts. Amen? Ang kasalanan, when you realize, it always starts sa desire natin magpapagod. Amen? And you ask for God's help. The third, pag-aaralan natin, ikatlo, na pwede humadlang para ang ating mga panalangin, ating mga prayer, ang ating mga pagampo. Okay? Pakinggan ng ating amang sumasalangit is this. Tingnan natin sa Mark chapter 11 verse 25. And when you start praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father may forgive you and your sins. Amen? Sabi yan, kapag kayo ay nakatayo na nanalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kaninuman upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan ng inyong punasan. Third, na dahilan why our prayers is not being heard these days, unforgiveness. Amen? Pastor, parang mahirap naman magpatawad. Yes. Hindi ganun kadaling magpatawad. Ba't kung papayagan mo ng Panginoon, bumago sa iyo, susunod din yan na matututo kang pagpatawad. Always remember, brothers and sisters, amen? Ito ang unforgiveness, ang itong bagay na ito ang isa sa pinakahuli kong na-overcome. Why? Naghanap ako ng sisisihin. Why? Bakit ako na para na-experience ko ang mga bagay na hindi ko ma-experience? Even during that time I was in detention, gabi ang paglalaban namin doon, naglalaba ko, sabi ko doon, I keep na sinisisya kami mga aking papa. Sabi ko, hindi sana naglo ko ang papa ko nung hindi ko na-experience ito. Nakapag-aral sana ako sa maganda-gandang eskwelahan, mga ganyan. Habang hindi ko pinapayagan na marin, hindi ko habang naiisip yung mga ganyan, and I try na to find someone na sisihin kung bakit ako na dyan. Mas lalong nai-istirap yung galit ko sa akin. Diba na akong nagiging nawawala yung kaganahan na nasa. Marahil ganyan din sa karamihan sa atin yan, especially yung mga nasa, hindi na yung mga nasa sa loob, pero maging mga nasa ngayon, pero sa loob, I heard a lot of mga sinasabi ng mga kapatid natin dyan, makalayag lang ako, gagantihan ko yung aking arresting officer, dalang katotohanan na hinuli ako, wala naman silang nakuha sa akin. Amen. Yung real din. Naglaya ko ganito, maglaya ko ganito. These things are, bakit lumalabas sa bibig ng mga tao? Because of this unforgiveness. Amen? At ikaw na malugit palagi habang iniisip mo yan, those your prayers. At being heard, kaya sabi mo na, ako na malugit kung hindi ko i-release ang forgiveness. Kung hindi ko patatawarin yung tao, yung sinisisi ko. Kung bakit ako nasa sitwasyon na gano'n. And maybe all of us, marami sa atin yan, especially sa mga kapatid na mo. May reason kung bakit nandiyan kayo, hindi ko alam kung anong reason, pero meron yan mga iba, mayroon silang sinisisi at sinasabi nila bakit nagawa. Hanggang yun, hindi pa rin nila matanggap. Always remember, forgiveness starts when, kung kailan mo matatanggap na nagawa sa iyo ang bagay na yan. I was there, I was in detention, partner before, humingi pa lang yun, kasi this, grabe naman ito kayo kapag magsasabi ng ganyan nandito. When I learned na tanggapin ang mga bagay, dahil habang hindi niya pwedeng gawin sa akin ito, hindi niya dapat gawin sa akin, forgiveness will not come. But when, pag nagsimulang natanggap, nagawa niya sa akin yun, dahil bunga lang sa ganito nagawa, tanggapin lang natin. And then, mag-start na, pag naisip mo ang bagay na yun, hindi ka na nasasaktan.
that is when you have released your forgiveness sa tao yan. Amen? Sa mga tao na gumawa sa atin ang binibilan na. Amen? And then, that will be the starting point na mawawala ang bagay na humaharang sa ating mga prayer, na forgiveness niya. Diba? Kaya, learn to forgive. And then, mararamdaman mo mga kapatid. Ang burden na sa balikan mo, gagaan. Ang nandiyan sa puso mo na nagpapabigat. Na-experience na? Experience ko, parang pagod ako, nakaupulang ako sa loob na wala naman ginagawa, pero maramdam mo pagod. At when we start to release forgiveness, ma-deliver tayo sa feelings na as well as your prayer will be heard by our Father in heaven. Amen? Amen po ba? And next, bilis ng oras. And third is this, James chapter 4 verse 3. Anong sabi niya? More reason, bakit minsan, when you ask, and do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Third, ay pang-apat. Okay? Pang-apat na dahilan bakit hindi napapakinggan ang ating prayers is this: we ask with wrong motives. Amen. We ask, we pray with wrong motives. So please remember, the Lord looks at the heart, kaya alam niya kung ang motibo mo sa iyong paghingi ay maganda o hindi. Hello? Praying na sana matapos na yung kaso ko. Pero ang nasa isip mo, in your heart, I will do something paglaya ko. Especially, kaya sa loob, minsan meron tayong mga kasama dyan na kahit na nasa loob pa lang tayo, nag-usap na tayo na pagdating sa layo, magkikita tayo. Yan, marami dyan, nakulong. Death pa lang ang kaso, nakulong dyan, BP6 lang ang kaso. Paglaya nila, nagkita sila na pagbalik, magkait alaman na sila. Anong kaso? Robbery. No, it is our motive. Yung, minsan pero may magandang conversation na nandiyan. Especially when we pray na matapos na yung kaso, when we pray na makalaya, napaka-blessed na marinig sa ating mga needs minsan kahit na kami nung sabi kaya, huwag ka na lang mamaya dahil maraming ilang beses na kumakain dito. Pero pag nabago na yung mindset sa sulat, kahit na mag-deal ako ng asin sa labas, ayaw ko nang bumalik sa lugar na to. Amen? Amen? Kahit na mag-deal ako ng asin sa labas, ayaw ko nang bumalik sa lugar. But kung dyan pa lang sa loob, tanggapin natin ang buong puso ang Panginoon. The Lord will insert good motives sa ating mga puso. And the Lord will not decide. Nasa paglaya mo habang kumahawak pa ng dalon, hindi niya dinidesign na magdidilbil ka ng asin sa laya. And I've seen that. Ang ban natin na nabibil dyan sa loob is a ban, lifetime ban. Kaya kami, kahit na nasa laya kami, we are still in contact, we have this group dyan. At makita ko naman mga kapatid, the Lord has blessed. Yung mga kasama ko dati, sabi na sabi ko, magandang buhay ng bodies. Why? Because of, we allowed God dyan sa loob to change ang aming mga motibo bago kami nilaya. Kaya, the more that you stay there, let God change your motives at pag yung motibo na naging malinis, even your prayer will be answered. Amen? Amen. Kaya, sabi ko, Lord, we pray na matapos na itong kaso ko. And be ready, whatever the result of your case, but God will do something sa ating mga buhay. Ako, akala ko maraming paraan. Sabi na ng mga maraming paraan. Maraming karapatan ng mga image kong trust. Maraming parang kakalumay.
Maraming para ng batas para palayain tayo mas mahal. You have this. Alam na natin yun. But always remember, please, pray with the right motives. Especially when it comes sa atong liberty, sa atong kalayaan, at sa atong trust. Okay. Then last, please. Pakita natin sa Proverbs, chapter 21, verse 33. Whoever shuts their ears to the cry of the poor will also cry out and not be answered. Ang nagtatakip ng kanyang pandinig sa hinahin ng dukha siya man ay dadaing, ngunit hindi heard. What is this? What is this? Anong rason na ito? Lack of mercy. Lack of mercy. Walang awa, walang desire to help. Hindi basta mahirap, but I think this one, dukha is nangangailangan ng tulong. Amen. Kaya, let us be sensitive, mga kapatid. And let us be mercy na tumulong sa mga nangangailangan. Kahit nandiyan tayo sa ano, paano may tutulong? Always remember, ang pagtulong, hindi lang pagbibigay ng pagkain. Nandiyan naman sa loob, maraming mga inmates yan ng sobrang pagkain at meron din mga inmates na hindi rin masyadong nadadala. But you know, just a simple act of kindness, kung sobra naman yung kain mo, ibigay mo na. Ibigay mo na. Hindi lang sa mga ganyan, hindi lang helping. Pag nakikita nyo medyo hindi nagsasalita yung kasama mo yan, lumalabas, may kwento niya, wala na, nawawala ng pag-asa. Helping is also, you stir up, amen? I-encourage nyo sila. Hindi yung alam nyo na medyo bubulong pa natin, sa salita na naman. Diba? Pabayaan mo lang, sabi mo, pabayaan mo lang. Ang isa sa magandang narinig ko ng mga kasama ko, ay wala pa akong nakita na bulog dito. Kaya yun, pagsasawa lang dito, senda na to sa atin at pananayain tayo lahat. Amen. Diba? Darating ang panahon, lalayain tayo lahat. Kaya sa ganyan, kahit na simple na act, na matulungan natin ang mga nangangailangan. Amen. Ibig, moral support, ma-encourage, malipa ang kasama natin. Kasi the more that we will not listen sa inahin ng mga kasama natin, we will not help them. This hinders the prayer mo. This hinders our prayer. Kaya hindi sinasabi ng Panginoon, baka dahilan ayaw mong tumulong sa kapwa mo. And why God allowed you? Why God allowed na ikaw ang makarinig na pinahin ng mga kasama? Because God has chosen you. God is, ikaw ang pinili ng Panginoon para tulungan at nakakailan. Ikaw ang pinili ng Panginoon. Sometimes kahit na inisip natin na, worthy ba itong tulungan mo? As long as kailangan na you have, despite the worthy man, hindi. You have that. And the more na hindi tayo tutulong, the more na ito rin palang dahilan. Ay, ito na nung side na ito, mabili, na-realize ko, ay, mga panalo. The more na hindi ako magkakaroon ng mercy, love sa aking kapwa, yung pala, lalo na pag sila ay lumaran at hindi ko tutulungan, this hinders my prayer from being answered by God. Ikaw lang din, especially if you have the means to help, you help people. Kahit na nga yung mga pastors na nakakapagpapang ko sa madali lang tumulong, basta may itutulong. Pero hindi yung gano'n na rason. Kung willingness natin tumulong, maliit na tulong pareho pa. As long as tulong mo, yung kaya mo. Now, the more we know these things, amen? The more na na-learn natin itong mga bagay na ito, iwasan po natin. Amen? Iwasan po natin. Let us help God na maiwasan natin ang mga bagay na ito. Ang sa gayon, magkaroon tayo ng matagumpay na prayer life. And the more it's increased mo lang. So, mga kapatid, amen? Listen to this, brothers and sisters.
Kung iiwasan natin to, and we will see how God will work, and we will see how God will answer our prayers, ang ating pananampalataya, ang atong pagsalig sa atong Ginoo mas madako. Mas lalaki ang ating pagdamor. Yung confidence natin sa ating prayer is also big. Yung confidence natin tumataas. Confidence natin sa Panginoon, hindi confidence natin sa ating sarili. Diba? Gano'n yung kaganda mga kapatid. Gano'n yung kaganda. When you see God starts to answer your prayers and your faith in God strengthens, when your confidence sa inyong prayers ay mataas. Diba? Ang sarap ng experience na ito. Napakasarap ng pakaramdam. And lalo mo pang makikilala ang Panginoon kung sino siya sa buhay. I am telling you this. It is my prayer also na maranasan ang bawat isa. Maranasan natin lahat. Nung dumating yung release paper ko, sabi ko, Lord, paglabas ko doon sa gate, lumingon pa ako, sabi ko, Lord, help me na maging part, hindi na sa pagbabago, pero ma-encourage sa mga inmates natin. Tapos may time inmates ang tawag. Pero ngayon, mga PDLs ang tawag eh. Pero sabi ng mga inmates talaga. And now, out of mga dumating ang nagkaroon. And Sister Connie invited me to unahin makinig, and then invited me to share. Sabi ko yung this is it. Gamitin mo ko, Lord, na ma-encourage ang mga kapatid namin na nasa detention, nasa pilihan. Let's remember, it starts yan pa lang sa loob, simula na tayo. Alangin at makikita natin ang paggalang ng ating Panginoon. God bless po sa lahat. And let us pray. Father in heaven, thank you sa iyong salita na aming napag-aralan sa oras. Father, we thank you for revealing us, Lord God, ang mga bagay na pwedeng maging hadlang sa aming mga prayers, Lord God, na pakinggan. Thank you, Lord, dahil hindi mo ginawa sekreto ang mga bagay na ito. But Father, we pray na tulungan niyo po kami na maiwasan ang mga bagay na ito. Tulungan niyo po kami, Ama, na ma-deliver kami sa mga bagay na ganito. Nang sabihin, Ama, ma-experience po namin ang prayer life na blessed, Lord God. Ang prayer life, Lord, na nagbubunga ng mga miracles. Ang prayer life, Lord God, na nakakakita ng results, Lord. And Father, sa pamamagitan na ito, lalaki pa ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Father, we thank you. We pray in Jesus' name. Amen.